ay agawad na tawagin sa magandang hapon. Bakit mahalagang bigyan pugay ang mga katutubong bayani? Una, ang mga katutubong bayani ay nag-alay ng kanilang lakas, talino at buhay para sa kalayaan, karapatan at dignidad. Ang pagbibigay pugay sa kanila ay pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa kasaysayan. Pangalawa, ang pag-alala natin sa kanila ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng pagpapaunlad ng ating mayamang kultura at tradisyon. Pangatlo, ang kanilang tapang at paninindigan ay magsisilbing inspirasyon para sa kasalukuyan at susunod pang henerasyon sa pagharap sa mga suliranin ng pang-aabuso, diskriminasyon at pagpapabaya. Pang-apat, sa mahabang panahon, ang mga kontribusyon ng mga katutubong bayani ay hindi binibigyan pansin sa mga tradisyonal na aklat ng kasaysayan. Ang pagbibigay pugay sa kanila ay tumutulong sa pagwawasto ng kasaysayan at upang mailagay sila sa kanilang nararapat na lugar sa ating pambansang alaala at panghuli, ang pag-alaala sa kanilang kabayanihan ay nagpapalakas ng ating pagkakaisa bilang isang bansa sa kabila ng ating pagkakaiba sa kultura, wika at pananampalataya. Ako po ay nagagalak, aking ipinapakilala ang 5 katutubong bayani na nararapat nating gunitain at bigyan pagpaparangal. Marilyn Quieres, isang alta dumagat mula sa Quezon Province. Si Marilyn ay naging tagapagsalita ng Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas o CAMP bago pa ito naging Katribo Kalipunan ng Katutubong Mamamayan sa Pilipinas. Isa siyang scholar ng Tribal Council for Development at nakapagtapos sa kursong edukasyon. Si Marilyn ay isa sa kauna-unahang dumagat na nakapagtapos ng kolehiyo. Gayunpaman, pinili niyang maging aktivista at guro ng kilusan. Ipinaglaban niya ang karapatan at kagalingan ng mga dumagat hanggang sa kanyang huling hininga. Namatay si Marilyn sa cancer noong November 13, 2008. Mayet Corpus, isang agta dumagat mula sa Aurora Province. Si Mayet ay dating Secretary General ng Samahan ng mga Katutubo sa Sierra Madre, SKSM, at naging Provincial Coordinator ng Katribo Party List mula 2009 hanggang 2016. Isa siya sa mga nanguna sa kampanya laban sa APECO o yung Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority na sumaklaw sa more than 11,000 hectares ng ancestral lands ng mga agta dumagat na naipatupad na wala silang free prior informed consent. Namatay si Mayet sa sakit noong April 19, 2019. Dato Kailo Bontolan, isang Manobo-Lumad at leader ng Salugpungan Community Organization sa Talaingod, Davao del Norte. Si Dato Kailo ay dating Deputy Secretary General ng PASACA o yung Confederation of Lumad Organizations in Southern Mindanao. Habang naglilingkod sa kanyang kapwa Lumad, labis na ikinabahala ni Dato Kailo yung hirap nilang mga Manobo na nagsisiksikan sa mga evacuation centers dahil sa sunod-sunod na operasyong militar sa Talaingod at Bukidnon. Kaya't inalam ni Dato Kailo ang kanilang kalagayan at naging aktibong leader Lumad. Namatay siya noong April 7, 2019 sa Kitaw-Taw, Bukidnon sa isang operasyon ng militar laban sa umano'y mga miyembro ng NPA. Si Roy Giganto, isang tumandok mula sa Tapas, Capiz,
Si Roy ay dating barangay captain ng Lahog at chairperson ng Tumandok nung siya ay pinaslang noong December 30, 2020. Kabilang siya sa 9 na katutubong magsasaka na pinaslang sa Panay o yung tinatawag nating Tumandok Massacre. Sila ay naging tinig laban sa Halaur River Multipurpose Project Megadam na pinopondohan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Export-Import Bank of Korea. Panglima, si Kerlan Lala Fanagel, isang blaan mula sa Malapatan, Sarangani Province, isang aktivista, musikero, at kalaunan ay naging pulang mandirigma. Si Lala ay dating Secretary General ng Pasaka. Siya rin ay naging council member ng Katribo, Kalumaran at Sandugo, mga samahan ng mga Lumad at Moro. Ayon sa ulat ng military, namatay si Lala noong September 7, 2023 sa isang inkwentro sa pagitan ng 47th Infantry Battalion Philippine Army at ng New People's Army sa Bilar, Bohol. Ang karapatan sa sariling pagpapasya at ang paghahangad ng katarungan sa gitna ng tumitinding pang-aapi ay mahalagang prinsipyo na gumagabay sa atin, marami sa atin. Pinapahalagaan natin ang desisyon ni Lala at iba pa na sumapi sa New People's Army. Hindi ito madaling desisyon. Isa itong mahirap at matatag na desisyon bilang tugon sa tumitinding pang-aapi at panggigipit sa kanilang nararanasan mula sa Estado. Para sa kanila, hindi na sapat ang mga karaniwang paraan ng paghahanap ng katarungan upang harapin ang lumalalang pagsasamantala sa mga katutubo at Moro. Pinagpupugayan natin ngayon si Marilyn, si Mayet, si Dato Kylo, si Kapitan Roy, at si Lala bilang mga bayani ng mga katutubo kasama ang iba pa at ating mga ninuno sa kanilang walang pagod na dedikasyon, lalo na sa mga Moro at katutubo na kanilang kinabibilangan. Ang kanilang sakripisyo ay simbolo ng ating patuloy na pakikibaka para sa karapatan, kapayapaan at kultura. Naway magsilbing inspirasyon ang buhay nila hanggang makamit natin ang pambansang demokrasya, kalayaan at sariling pagpapasya. Mabuhay ang mga katutubong bayani. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Nagpupugay tayo sa lahat ng mga bayaning katutubo sa ating bansa. Sama na natin sa listahan na ito si Bay Bibiaon Ligkayan Bigkay, isang leader lumad, babae, mula sa mga tribo ng Manobo, Matigsalug sa kamundukan ng Pantaron sa Mindanao. Binigyan siya ng iba't ibang mga titulo. Kilala siya bilang babaeng mandirigma ng Pantaron. Sa mga kababaihan at sa grupong pangkalusugan, siya ay pinarangalan bilang isang buhay na babaylan. Ang mga tagapangalaga ng kalikasan ay kilala siya bilang isang tunay na bayani ng kalikasan. At sa loob ng universidad na ito, Universidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Social Work at Community Development, siya ay tinuturing na isang tandansora ng ating panahon. Ang buhay ni Bay Bibiaon ay malalim na tumatalakay sa kasaysayan ng mga lumad at ng kasaysayan ng Pilipinas. Naranasan niya kasama ng kanyang mga angkan na tribo ang pambansang pang-aapi. Matibay niyang tinutulan ang mga puwersang ipinataw ng pamilyang politikong Libayaw na nakipagsabwatan sa rehimen ni Marcos Sr. at mga Alsons o Alcantara and Sons na kumpanya ng pagtutroso. Ipinakita ni Bay Bibiaon ang natatanging tapang. Tumindig siya laban sa mga pagbabanta ng mga alamara.
Isa siya sa mga nagtaguyod ng Sabukahan, Tumulumad, Kamalitanan at isang council member ng PASACA, Confederation of Lumad Organization sa Timog Mindanao, kasama ni Kerlan Panagel. Pinalakas ni Bay Bibiyaon ang mga tinig ng kababaihang lumad, pinapalakas ang pagkakaisa ng mga katutubong komunidad. Kasama ng iba pang mga leader ng lumad, hinarap niya ang militarisasyon, tiniis ang mga hirap, at lumabas na matagumpay, pinangalagaan ang mga ninuno nilang o lupa nilang ninuno at iningatan ang sensitibong balanse ng ating kalikasan. Isa rin si Bay Bibiyaon sa nanguna sa marcha at lakbayan ng mga pambansang minorya. Bigyang pagpupugay din natin ang mga kapatid nating Moro na nakasama natin sa pakikibaka para sa karapatang pantao, gayon din sa mga lakbayang nagdaan. Sila ang mga nakibaka para sa karapatang pantao, kalikasan at laban sa pasismo ng Estado. Una dito si Mariam Acob, leader komunidad at paralegal ng Kawagib Moro Human Rights, na pinaslang ng mga sundalo noong kasagsagan ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao ni Duterte doon sa aming probinsya sa Maguindanao. Gayon din, si Sultan Makasalong Sarip, leader ng Suara Bangsamoro na nilabanan ng pangangamkam sa kanilang lupang ninuno ng mga laknyaw na kumpanya ng semento doon sa Iligan. Bagamat nawala sa atin ang ating mga kasamahan, naway ang kanilang walang kamatayang pamana ay magsilbing gabay para sa ating mga pambansang minorya, mga katutubo at bangsamoro, at maging inspirasyon para sa mas malawak na revolusyon ng sambayanang Pilipino patungo sa pambansang pagpapasya sa sarili at sa tunay na kalayaan. Wassalamualaikum sa inyong lahat. Indigenous Peoples Heroes Day 2024. Isang piyasang sali ng kumpanya mula sa Dapangat, the mountains, and the rivers ni Luz B. Balanan. Ang lupang ninuno at ang iyo. Apong. Apong, kwentuhan niyo po ulit kami. At kaagad nagkwento si Apong Tsumalig sa kondisyon na kailangan umuwi kaagad ng mga bata. Lalo pa ngayong basta-basta na lamang pumapasok ang mga sundalo ng walang paalam. Sumang-ayon naman ang mga bata at agarang kumuha ng panggatong para sa anido at nagsimula na ang kwento. Noon pang sinaunang panahon,
Ang ibang ninuno ay tumatawid ng mga bundok at ilog, dala-dala ang kanilang sibat at panangga para makidigma sa ibang tribo. At sa pag-uwi nila ay bitbit ang mga ulo ng kanilang tinalong kalaban. Dumating ang panahon na ang mga tribong Kalingga at Bontok ay nangailangang palakasin at pahigpitin ang kanilang bodong at nangakong ipagtanggol ang mga mamamayan at ili. Isang magiting na tagabugnay na Karatig Ili ang itinuturing na bayani ngayon sapagkat nanindigan siya at hinikayat niya ang lahat na magkaisa at lumaban upang ang mga bata noon na siyang mga magulang ngayon at ang kanilang magiging mga anak ay maaari pa ring mabuhay sa magandang lupaing ipinamana ng mga ninuno. Kilala niyo po ba siya? Kaibigan niyo po ba siya? Si Makliing Dulag. Noon, sila at ang kanyang mga kaibigan ay masayang lumalangoy sa Ilog Chico, tumatalon mula sa mga higanteng bato na hinahampas ng malalakas na mga agos. Kapag sila'y nagutom, hinaharangan nila ng mga batong agos. Kaya, ang mga isda ay nakukulong nila at madali nilang nahuhuli gamit ang kanilang mga basket. Makapangyarihan at mapagbigay ang ilog. Kung minsan naman, sumusuot sina Makliing sa gubat na pinanghuhulihan ng mga ama ng usa at baboy damo. Maingat sila na huwag lumayo o gumawa ng ditama sa mga teritoryo ng mga kalapit na tribo. Bago maglaro, tumutulong sila na magpakain ng mga baboy at manok. Sabay-sabay pa na pumupunta sa payaw para pugawin ng mga ibon na kumakain sa palay. Napakagandang tignan ang tanim na parang ginto sa araw at mabigat ng nakayuko dahil anda ng anihin. May mga araw din namang hindi makapaglaro si Makliing sapagkat pumupunta siya at ang kanyang mga kapatid at ina sa uma para mag-ani ng kamote. Kung minsan, may bitbit siyang sako para manguha ng pula o puting kadyos sa kanilang uma. Paano po yung gawaing aralin sa eskwelahan? Iba ang panahon noon. Hindi sila nakapag-aral dahil walang mga paaralan sa mga ili. Natuto sila sa mga magulang at mga apong tungkol sa maraming bagay. Ipinaman ng lupa, mga buhay ng mga ninuno, mga dahilan ng digmaan ng mga tribo, mga dapat tandaan sa pangangalaga ng kapaligiran, lalo na ang ilog at kagubatan. At ang karamihan sa mga pag-aaral na ito ay sa pamamagitan ng mahahabang awit at salaysay. Paano po siya naging dakilang tao kung hindi naman siya nakapag-aral? Noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at Hapones, magiting siyang tumulong sa mga gerilya na lumaban. Halos lahat, kahit mga bata pa ay tumulong. Pero si Makliing, talagang matapang siya at buo ang loob. Siya ay naging tagabuhat ng mga gamit ng mga gerilya na nakikipaglaban. Noong matapos ang digmaan, bumalik na sa dati ang buhay. Naging magsasaka na si Makliing tulad ng lahat sa ili. Nagbabantay sa mga tanim. Nangangahoy Nangingisda sa ilog. Nagtitinda ng labis na pananim. para magkaroon ng kaunting pera. Ano nga po ang ginawa ni Apo at siya'y naging bayani? Siya ang nahirang na kapitan ng kanilang baryo. Isang pangat, isang pinuno. Iginalang siya ng lubos ng iba pang karatig na ili at tribo dahil sa kanyang mahusay na pamamalakad. At bukod doon, nagtrabaho din siya bilang kaminero, taga-ayos ng kalsada. Wala pang naging pangat na papantay sa katapangan at matibay na paninindigan ni Makliing. Noong kalagitnaan ng dekada 70, dumating ang balita na ang mga opisyal ng gobyerno sa Maynila ay nagbabalak magtayo ng malalaking dam sa ilog ng Chico. Isang dambuhalang dayuhang bangko ang magbibigay ng salapi para maitayo ang proyekto nila rito. Babahain ng mga ili!
Sisirain ang mga payaw sa bundok. At ilulubog ang mga bahay ng mga katutubo. Bago pa man nakaisip ng mga hakbang, ay nakapagpadala na ang gobyerno ng mga sundalong titiyak na maisasagawa ang plano nila. May mga eksperto at inyero pa silang kasama. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga katutubo. Nagtawag si Makliing ng pulong at sinabing maghandang harapin ang mga tagalabas na nagsasabing kailangang ipatayo ang dam para sa kaunlaran at kabutihan ng lahat. Tinatanong nila tayo kung pag-aari natin ang lupa. At kinukutsa nila tayo sa pagtatanong kung nasaan ang titulo natin. Kahambugan ang pagmamay-ari ng lupa pagkat ikaw ang aariin ng lupa. Paano mo aariin ang lupa mananatili kapag ikaw ay patay na? Lalong nagalit ang mga opisyal kay Makliing. Bingi at bulag ang gobyerno sa mga pakiusap na ito. Talagang masasama ang mga taong yun na gusto tayong ipahamak. Kaya, ang sabi ni Makliing, Ihanda natin ang ating mga sandata sapagkat ang gobyerno at ang Pangulong Marcos sa Malacanang ay tiyak na gagawa ng paraan upang ituloy ang balak nilang dam na maglulubog sa ating mga ili. Patuloy ang pananakot ng Administrasyong Marcos gamit ang mga malalakas nilang sandata. Marami silang inaresto at ikinulong. Ngunit, sa kabila nito'y sinunod ng mga katutubo si Makliing na manindigan sa gitna ng pananakot at panunuhol ng gobyerno. sintapang ni Makliing ang matatandang kababaihan na nung una ay nagsumamo at nakiusap sa mga otoridad, ngunit sa kalaunan, nang sila ay di rin pinakinggan, ay buong tapang nang sumalakay sa kampo at sinidak ang mga sundalo't empleyado. At bilang pahayag ng kanilang matibay na pagsalungat at pagtutol sa dam, hinubad ng mga kababaihan ang kanilang kasuotan at pinagbabalaklas ang mga tolda sa kampo. Tiniyak nilang di na mapapakinabangan ang mga makinang gagamitin sana upang sirain ang buhay at lupain ng mga katutubo. Lumisan ang mga sundalo't empleyado. Wala silang laban sa katatagan at katapangan ng mga katutubo. Dinala pa nga ng opisyal ni Marcos si Makliing sa isang malaki at mamahaling hotel sa Maynila at doon, sinubukan muling suhulan. Ang sobreng ito ay maaari lamang maglaman ng dalawang bagay. Sulat o pera. Kung sulat, hindi ako marunong magbasa. At kung pera, wala akong ipinagbibili. Kaya't kunin nyo ang sobre nyo at umalis na kayo. Lalo lamang itong nagpagalit sa mga tauhan ng gobyerno. Isang gabi, habang natutulog si Makliing at ang kanyang pamilya, pinalibutan ng mga traidor na sundalo ang kanyang bahay At pinaulanan ito ng bala. Ang pangat na si Apong Makliing ay agad na binawian ng buhay sa tama ng mga bala. Mga demonyo! Ngunit, ang pagkamatay ni Makliing ay hindi nauwi sa wala. Naging mitsa ito sa mga tao upang lalong tumapang. Wala ng lugar ang pagtahimik at pagpayag. Pinili na nilang humawak ng sandata at makiisa sa mga bagong mandirigma upang ipagtanggol ang Cordillera, ang lupang ni Nuno. Di nagtagal, nakita ng gobyerno na napakalakas ng suporta sa mga mamamayang Kalinga at Bontoc laban sa dam. Mula sa iba't ibang lugar dito sa bansa, pati na sa mula sa ibayong dagat, malakas ang panawagan sa gobyerno na itigil na ang balak nilang ito. Sa huli, binawi ng dayuhang bangko ang plano nito at hindi rin kinaya ng gobyernong ipilit ang kanilang gusto dahil sa lumalabang mamamayan. Ngunit, 'di ba? 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 '
magiting, Apong. Gusto rin naming maging bayani, katulad ng ating mga ninuno. Kaya, huwag ninyong kalilimutan ang kwento ni Makliing Dulag at kung paano siya naging pangat at dakilang bayani na may paninindigan at kagitingan. At balang araw, ang katapangan at paninindigan ninyong kabataan at ng mga susunod pang henerasyon ang magpapanatili ng mga aral at kwento ng buhay ng pangat, ng lupang ninuno at ng ilog, gaya ng ginagawa natin ngayon. Lupang ninuno, depensahan, depensahan, ipaglaban! Defend! Defend! Defend the defenders! Defend the defenders! Artista ng bayan, ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Artista ng bayan! Muli, kami ang UP Repertory Company. Maraming salamat. Ingling at kanluwa, turad pigsa kandara, na itatun tibiyag mo kangatwan sakripisyo. Banwar ka ti umili, banwar ti Cordillera, ella, 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 lay, sali dumaay. Hey! Sikat ni silaw mi, tarabay ti umili, inspirasyon ti dangad ang naging ganat baligi. Banwar ka ti umili, banwar ti Cordillera, ella, 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 lay, sali dumaay. Hey! Ada kami sumursurut, tiin batim at tuhot, dalan na rugian, surut ang tikaadwan. Banwar ka ti umili, banwar ti Cordillera, ella, 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 lay, sali dumaay. Nakamit mamituloy, laban ana utay, nagakang kinabak ng biyantay sa lakliban. Banwar ka ti umili, banwar ti Cordillera,
Kangarang likayan bibiyon. May po to sa lupungan. Na kangarang ko si likayan bibiyon tingka. May po to po law to tingka. Pantar. Yung parang mapantar siya pangka. Hindi Ang upang Diyos, iyong parwanan, iyong lugardo, maneraday. Kanami sa ini, maupia si kanami sa insuti, dawat kay ni kaniw, to sa ino lugar. Wala kay barahala. So kanami, igbarog ko ito talitang kabiling. Para grupo. Kaya, umoni dyan karumano ko. Kararo man, taba kong sika. Sika ka, kalibog tiyo mo kupunta di bakakakay ko. Maniatag pa mo sila sa mga anak kong kunog. Trabaho dit na mumunan. Ngarang si Bibiyon sa Rukano iyak at kumamalitan. Sikat sa iling dito kanami kanang kaupian ng karasong ko ito masundalo. Inundan nakabakwit ko isip ko'y matsundalo ko. Kung mamamatay ako na kung kabantali ko, kaya na mamatay si Barbo at isakto. Waro pangandoy ko ng uli awaro. Suwa man nakasabot, kabataan mo pa nakanong-nong. Hoy kaimbayo takay, mo pa nakanong-nong amuna sa ibuyag. Yan ta mapiguyan sa ingod ta. Nagpego upian nung kabuti ako eh. Kita di pagi ko tiyan mumuilong ko. Kung nadog ko inom, kung kapaan ka kisang ka. Malisan, ano ko intan. Nakawag ka, kaungol ko, lakog ko. Kangarang ko si likayan bibiyon. May po to sa lupungan. Na kangarang ko si likayan bibiyon tingka. May po to po law to tingka. Pantar. Yung parang mapantar siya pangka. Hindi dito. Ang upang Diyos, iyong parwanan, iyong lugardo, maneraday. Kanami sa ini, maupia si kanami sa insuti, dawat kay ni kaniw, to sa ino lugar. Wala kay barahala. So kanami, igbarog ko ito talitang kabiling. Para grupo. Kaya, umoni dyan karumano ko. Kararo man, taba kong sika. Sika ka, kalibog tiyo mo kupunta di bakakakay ko. Maniatag pa mo sila sa mga anak kong kunog.
silang dagan sa mga bituon, silang naibog sa imong bahandi, idagit sa among kinabuhi, mao ang saad nga putli. Dili mahanaw, baruga ng buthaw, mairon usab sa pangayaw, ang panagbangkaw. Silang naibog sa imong bahandi, nidagit sa among kinabuhi, mao ang saad nga putli. Dili mahanaw, baruga ng buthaw, mairon usab sa pangayaw, ang panagbangkaw. Sa akong paglakaw, pag-ong kaliwat, umaw, anak sa gubat, sa katawhan, alang sa kaling kawasan. Dili mahanaw, baruga ng buthaw, mairon usab sa pangayaw, ang panagbangkaw. Dili mahanaw, baruga ng buthaw, padayon ang pangayaw, mairon ang panagbangkaw. Isang mapagpalayang hapon para sa ating lahat. Para sa bahaging ito ay ating tatalakayin ang mural na ginawa ito. So, magandang hapon. Ako nga pala si Glenn mula sa Tambisan sa Sining Diliman, isa sa mga mural artist na gumawa ng mural na ito para sa pagdiriwang ng International IP Heroes Day. So, sige, simulan natin. Mula sa mural na ito ay binigyang gabay ni Bray Barrios at kasama ang iba't ibang mga artista ng bayan na lumahok sa aktibidad na ito. Sa aktibidad ito, na nakalarawan dito ang iba't ibang muka ng negasiya at kabayanihan at pakikibaka ng nagkakaisang pambansang minorya para sa pagdedepensa ng kanilang lupang ninuno at sariling pagpapasya. Iba't iba man mga muka ang makikita sa mural ay nanatili na iisa pa rin ang panawagan nito upang ipaglaban at depensahan ang kanilang lupang ninuno sa kanayunan. Sa kabilat ka ng pag-atake ng Estado, pagtatayo ng mga dam at pambobomba ng militar sa kanayunan,
na natiling lumalaban ang pambansang minorya para sa kanilang kalayaan. Sa pagbubuo ng mural ay may kakaibang katangian ito bilang kolektibo ang partisipasyon dito, kaya't bawat isa ay may partisipasyon na lumahok sa paggawa nito na iba sa katangian ng isang or usual na ginagampanan ng mga artista o pintor na mas individual ang paglahok sa produksyon ng sining. Hinihikayat ng kolektibo ang paggawa dito upang mas mapabilis at magbigay oportunidad sa bawat isa sa atin na makalikha ng sining na bitbit ang ating linya ng pambansang demokratikong pakikibaka at itaguyod ang ganitong pangkulturang aktibidad na nagpapataas ng moralidad, nagpapatibay ng konsolidasyon at nagbibigay kapasidad para sa mamamayan upang lumahok sa pakikibaka ng masang inaapi. Bilang mga mural artists, nakikita namin ang potensyal ng mural bilang isang instrumento ng sining pamprotesta o kaya ay nakakatulong upang makapag-organisa ng masa o kapwa manggagawa pang kultura dahil inalapit mismo ng ganitong kultura ang kolektibong paglahok at maglimbag ng mga bagong kaalaban sa pangkultura na saklaw at bigyang kapasidad ang bawat isa na magsanay at lumikha ng sining na tagos sa interes ng mamamayang Pilipino. Para sa proseso ay ating talakayin kung paano itong ginawa. So sa simula dito ay ginawa ang frame at manual itong ginawa sa pagbabatak at pagbubuo ng mismong pyesa. Sumunod dito ay ang pag-i-sketch o pagbubuo ng itsura o bihis ng disenyo ng mural. Sunod dito ay ang pagpipinta o ang paglalatag na mismo ng kulay kung saan namili ng mga kulay na aayon sa tema at itsura ng aktibidad na ito. Sa sunod na bahagi ay ang ilang mga detalye kung saan dito ay dahan-dahang binubuhay ang itsura ng mural para mabigyang bihis at itsura ng mga karakter na nakadesenyo dito. At sa huling bahagi ay yung outline kung saan dito ay pagbubuo at pagkukumpleto na ng itsura ng pyesa. Para sa pagtatapos ng aking bahagi ay aking bibitawan ang salita na bilang mga artista ng bayan ay lagi pa rin natin itong babalikan na ang ating sining ay marapat na paglingkuran ang masang inaapi, gamitin ito bilang instrumento sa pang-araw-araw at ibahagi sa kapwa upang pataasin ang kanilang kamulatan, organisahin at palahukin sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Artista ng bayan! Maraming salamat po.
Check. Check. Bolo. Check. Ha! Pasistang rehimen, sabay tatapusin. Dugo mula sa libong latay ang sasahurin. At dapat matiyak, walang sayang na patak. Sa lansangan pantatak, pasis mo'y babagsak. Kabataan, pag-aralan natin ang lipunan. Lumaban, itatag ang kinabukasan ng inaasam. Di nadadadaan sa halalan. May kahalagahan sa armasan ng digmang bayan sa lansangan. Makikipagsigawan, mga anak ng bayan. Sasakahan, pagawaan ng sa pamantasan. Tangan din ang talim ng pinapanday na siling. Babagon at maniningil ang galit na nagising. Matalas ang polo ng bagong siglo. Digmane, Bonifacio, isulong mo bagong tipo. Meron bilang ang bawat pagsalin natin dito. Malalansag ka sa tulak ng daang libo. At mga anak ng bayan, mga anak ng bayan at lumalakas, lumalawak, lumalaban. Anak bayan, mga anak ng bayan, mga anak ng bayan at lumalakas, lumalawak, lumalaban. Kapasasa pero katawan putpod. Kaso mga ulong hanggang atas lamang ang busog. Sa ganansya kaya tugon ng hakbang pasugod ay masunog mga ulot baklasin ng gulugod. Panagka nila ay huwad na kapayapaan pamprotekta sa mga interes nilang gahaman. Sa bayan na lalaban, yan ang aming tututukan. Ng dugo nilang taglay ay pandilig sa tutubuan ng kinabukas ang bago. Lilinangin to ng walang pagod. Organisasyon ng paraan ng pagkaklarong. Malala ang kondisyon sa tutang estado. Matalas ang bolo ng bagong siglo. Digmane, Bonifacio, isulong mo bagong tipo. Meron bilang ang bawat pagsalin natin dito. Malalansag ka sa tulak ng daang libo. Anak bayan, kaanak ng bayan at lumalakas, lumalawak, lumalaban. Anak bayan, let's go. Nga anak ng bayan, mga anak ng bayan at lumalakas, lumalawak, lumalaban. Anak bayan. Yan, ginawa yan noong November 30, 3 years ago. Ayan, in-extract, din, isa sa mga kasama sa ginagawa ko ngayong taon. Tapos, siya, para sa, mga nasa lansangan, para sa mga manggagawa din. Love song sa mga parak. Makiakap! Tuta ng korporasyon, baboy asta sa lungsod. Salot lang sa produksyon, nadadaga sa mga unyon. Ang lagay nyo sa laban, nasa kamaliang panig ng kasaysayan. Sanggalang mga baster, tao ay kikitilin. Mga sektor, kahit sino na nandito. Iba ang hangarin, mamamayan ayaw dinggin. Instrumento sila mismo ng pasismo. Demo the cops, kayong lahat sa pandarahas. Lagi kayong panatag. Ako, demo the cops. Tuta ng estado ay ibabagsak. Bituka ay laging halang, papatay kahit bintang. Seryeng isolated lang pag magdadahilan. Kung di ba man klaro, walang ligtas sa pag mababa kang tao. Salot ang mataan, salot sa manggagawa, salot sa magsasaka. Ano ba ang buto? Salot sa lansangan, salot sa kabataan, salot talaga sa mampanig ng mundo. For all the cops, kayong lahat sa pandarahas, lagi kayong panatag. Akabaka, demo the cops.
ay ibabagsak. Jump. Makiyakap one, transition lang siya. Make it groovy. Gawin nating budots. O the cops, oo kayong lahat sa bandarahas, lagi kayong panatag. Kabakab, demo the cops, tuta ng estado ay ibabagsak. Wala na baboy sa koral, nasa kramen na sila, nag-aabang sa utos ng inutil na ama. Hindi magagapi, manggagawang gaya ko, hinihiram lang ang tapang sa sandatang dalan nyo. Wayang malaki ang tiyan, ulo ay walang laman, laro ang tao-tauhan ng nagkahari-harian. Masama bang ipaglaban aming karapatan kung ustisya para lamang sa mga mayaman? Demo the cops, oo kayong lahat sa pandarahas, lagi kayong panatag. Akabakop, demo the cops, tuta ng estado ay ibabagsak. All caps panay, aswang gumalamay, pagka 3 o'clock o tulog sa bahay. Di lang tanim ang kanilang pakay, game ring, bastusin, maski ang lamay. Bumuelta sa unyon, dyan sila sinanay. Balik niya mga tropang hinatak palabas sa mga hanay. May basbas sa taas, forma ng pagpatay, tapos no sweat lang magkadugo sa kamay. Oh damn, all the cops, kayong lahat sa pandarahas, lagi kayong panatag. Akabakab, damn all the cops, tuta ng estado ay ibabagsak. Sagot sa kahirapan, mga pulis titimbang sa lansangan, pumapatay ng mga manggagawang makabayan, tinakdang protektor ng gahamang mayayaman. Pagkatao nyo'y talagang nakakadiri, tuta alipin ng nagaharing uri. Isa tatlo isa dalawa, pulis mabuti lang pag sila'y. Maraming salamat.
ni mo fanless ni. Fiyog ko bag kasbalik iskwilahan, ilumat school. Nako, aflayas, edad busaw, di komunidad, to dalu. Igam fliko, di Banwu, di Mindanao. Biyaon adlaw hamis, magbunya-bunya, inaraisab simpang katankan niyo. Ay, para katay manguran na itong mga gagandilan, tamoro, na tuot isug sin pag-ato, iwan pambaubugan para hula na to, kawasan, sin iyukuman na itong mga tao. Ituloy na to sa dyain pagdara, sin pangandulan, hapikilan, sin mga kabataan, hapag agad, iwan pang iwan ng mga taymang hudta, sa upama makapagbayakitan niyo maghambuok, suwara, na subay ayaran ta, pagkahita ka mga Pilipino. Ituloy na to in mga susungon in ibadat si mga kabataan biyaon, hakatauran sa kap si magluhal, sinyawalihan para kato. Makapagpatuloy si mga pagbugbugan, hakarayawan iwan kawayaan, si mga baran iwan kasabunnalan, pagbaya hinangon singkatan mano siya. Nagbaligi da makliing dulag kanilili idjay Cordillera, iti panlapod iti Chico River Dam, iti panawan ni Marcos Sr. Iti pinagtultuloy iti kolektibo a panagtignay kandangadang tayo, laban iti magsamanen a Marcos iti Malacanang, agbaligi tayo met. Agkaykaysa tayo amin para kadigiti karbangan iti umili a Pilipino. Aglalo para iti karbangan dagiti katutubo iti daga a nagtaudan kun bukod a panagkadeng. Tipukaw tayo. Isardeng ti panangragas laban ti makipagdangdangadang nga umili. Ang ating mahigpit at malawak na pakikiisa sa mga katutubo at moro ay isang anyo ng pagbibigay pugay sa mga bayani ng sambayanan. Kinikilala natin ang makatarungang armadong pakikibaka ng ating mga ninuno laban sa kolonisasyon at pandarambong ng lupang ninuno. Kinikilala rin ng international human rights laws at humanitarian laws ang pagtangan ng armas ng mamamayan laban sa pagpanil ng mga gobyerno. Pinagpupugayan natin ang mga katutubong bayaning inialay ang kanilang buhay para sa sariling pagpapasya at lupang ninuno. Mabuhay ang mga bayaning katutubo. Mabuhay ang mga bayani ng sambayanan. Mabuhay! Daan lang po.
Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ito ang